Tuwing alas 12 ng hating gabi, may naririnig si Mara na mahina ngunit malinaw na katok sa pinto ng kanyang kwarto. Mag-isa lang siya sa lumang bahay na minanapa ng kanyang pamilya. Sa unang gabi, inakala niyang guni-guni lamang iyon. Sa ikalawa, sinisiniya ang hangin. Ngunit sa ikatlo, may kasabay na bulong ang katok. Tinig na pamilyar, tinig ng kanyang ina na matagal nang patay. "Anak, buksan mo." Nanginig ang kanyang kamay habang papalapit sa pinto. Amoy lupa at kandila ang hangin. Hindi niya binuksan, ngunit nang silipin niya ang salamin sa dingding, nakita niya ang refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa likuran niya. Nakangiti, walang mata, at basa ang buhok ng dugo. Paglingon niya, wala na ito. Ngunit dahan-dahang bumukas ang pinto. Sa sahig, may bakas ng paa papasok sa kwarto at sila'y papalapit sa kanyang kama. Mula noon hindi na muling nakita si Mara. Ngunit gabi-gabi may kumakatok pa rin sa pintuan ng bahay, humihingi ng papasukin, at kapag sumilip ka sa salamin, ikaw na ang nasa likod.